Ito, tingnan natin yung mga tatakbong mga personalidad na mga kilala daw na naghain ng COC nitong weekend. Panoorin natin. Mga kapatid, nagpatuloy sa ikalimang araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections. May mga kilalang personalidad sa politika, may mga first-timers at may nagbabalik na dati nang na-disqualified. At live mula sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, sino-sino ang mga nag-file at ano ang kanilang mga plataforma? Jester, kahirapan nga ang pangunahing susolusyonan daw ng mga kandidato na naghain ng kanilang COC dito sa Manila Hotel Tent City. Ang ilan nga sa kanila, sawa na raw sa luma at bulok na sistema ng politika sa bansa. Sa ikalimang araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy, buwan naman nung nag-file ng kanyang COC ang senatorial aspirant na si Warlito Bouvier. Oy, Warlito! Anong plataforma ni Warlito? Ang kauna-unahan ko pong advokasya, mataasan ng sahod ang mga construction worker na matagal na pong... Butay na, construction worker lang buboto sa'yo, loko-loko. Ilan lang yun? Di man lang po na asikaso ng mga nakaupong. Habang ang isa pang senatorial aspirant na si Gerson Ales gustong tugunan ng problema sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang... Tangina, gusto nitong tapusin lahat ng bagyo sa mundo. Matindi to. Anong pangalan? Si Gerson Ares. Pucha, aabangan niya na yung bagyo sa dagat pa lang. Ito si Gerson Ares. Dapat ito binoboto natin para hindi na tayo kuhanan ng 1.4 billion per day para sa flood control project dahil pucha, pag nanalo siya, aabangan niya na yung mga bagyo sa dagat pa lang. Oh, ito. Bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw ang bagyo. Ito ay may counter blade upang pupuntahin ang spin o ikot ng bagyo. Utangin, ang galing nito. Siguro anak to ni San Goku. Anak siguro ni San Goku to. Hayop na yan. Pipigilan niya yung pag-ikot ng bagyo. Putangin, ang galing. Siguro tiga planet ni Mick siguro to. Puta, pinsan ni Piccolo to. Ulitin natin anong gusto niyong mangyari. Butragis na ito, ha. Sabi nga, oo nga, baka unharot member to ng Membro siguro to ng X-Men. Pucha, yung si Storm. Ito yung Filipino version ni Storm. Mantakin mo, pagka nakita niya yung bagyo, pucha, pipilitin niyan pakabila yung ikot. Gago, di ganun din yun. Ganun din yun, loko-loko. Pag ganito yung ikot, babaligtarin mo, di putangin na bagyo pa rin yun, loko-loko na to. Sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw ang bagyo. Ito ay may counter blade upang pupuntahin ang spin o ikot ng bagyo. Putangin, ang galing. Putargis, no? Babaguhin niya, putangin na. Itong problema, dumami adik sa Pilipinas talaga. Oo, dahil dito sa putangin na. Palpak talaga yung fight against drugs natin ngayon. Pucha, kita mo. Dati yung mga adik nasa kalsada, ngayon gusto na maging senador. Ay, tuyot, tuyot ang utak ng putragis. Siguro kinakain niyan lupa. Mga apo ni Pamatong, mas matindi to, Diego Latigo. Si Pamatong ang may-ari ng Pilipinas. Pucha, pwede naman mangyari yun eh. Na ikaw magmay-ari ng Pilipinas, pero pucha, ito yung bagyo, pipigilan mo. Tayo na ka, mutant?
Balik naman si Rolando Plaza o mas kilala bilang Rastaman. Tatakbo ulit siya bilang senador matapos madeklarang nuisance candidate noong 2019. Naniniwala siya na kailangan natin ng May resolusyon na. Salamat sa pagpapamember mo ha. Puta, ito na naman si Rastaman. Kaya na yung nanalong presidente parang ganito rin eh. Malakas din ang tama eh. Oh, pero ito, pucha yan. Pero yun, nagpapanggap na walang tama. Pero ito, putaragis, talagang may tama, pinanindigan na. O, tinan nyo, anong bagong plataforma ni Rastaman? Pucha, sikat to si Rastaman eh. Oh, ha? Amerika laban sa pangangkin ng China sa ating mga teritoryo. Nagsumite na rin ng kanyang kandidatura ang mamamahayag na si Ben Tulfo. Magandang bagay raw ang posibleng pagkakaluklok nilang magkakapatid sa Senado. Oy, thank you very much, Anharot. Kakaiba mga kandidato ngayon, immortal at mutant. Oo. Ibang klase, sinabi mo pa. Pero mas iboboto ko to si Rastaman kaysa kay Models of Manila. Hoy, Models, delikado ka rito kay Rastaman. Putangin na, pag ito si Rastaman, hindi mo pa tinalo, Models of Manila. Yan ang aabangan ko. Putangin na kung sino mas maraming boto sa inyo ni Rastaman. Tayo na, Models, ha? Pag tinalo ka ni Rastaman, pucha, wag ka na lumabas ng bahay. Baka mas lamang pa sa'yo to si Rastaman. May bumoto sa kanyang 6, sa'yo 3, ha? Hayop na yan. O, abangan natin to, ha? Abangan natin yung labanan ni Rastaman at ni Models of Manila. Tingnan natin kung sino ang boboto kay Models of Manila at kung sino ang boboto kay Rastaman. Paramihan sila. O, pucha, kung sino man ang manalo sa kanila, halimbawa may bumoto 10 sa kanila. O, iyan natin. Ayun na si Virginia Puruya. Sabi ko sa inyo, ito magsasalba ng buhay natin eh. Virginia Puruya, arigato gozaimasu. Ito talaga magsasalba ng buhay natin. Talaga yung mga taga-Japan, wala na. Yung mga taga-Canada at saka yung mga taga-Amerika, naku po. Oo, palagay ko recession talaga. Oo, kasi recession, nagsara yung ano eh. Nagsara yung Grand Cherokee, nagsara yung Dodge. Nagsara din yung ano pa yung isang kumpanya nagsara sa Amerika. Ay, salamat, may kuryente na. Di ba ganyan tayo, no? Diego Lati kapag brownout. Tagal naman brownout. Kumaganong oras na. Tapos biglang pagka bumukas yung ilaw. Ay, salamat. Salamat po. Ma'am Virginia Puruya, ikaw talaga ang pinakamalupit. Ibang klase talaga. O, ito si Ben Tulfo naman, ha? O, pero yun nga, mabalik tayo sa usapan na abangan natin kung sinong mananalo kay kay Rastaman at saka kay Models of Manila. Pucha, Models, medyo malakas tong kalaban mo. Kailangan mangampanya ka sa buong Pilipinas, Models of Manila. Pucha yan, baka talunin ka ni Rastaman. O, ito, tingnan natin to naman si Ben Tulfo. Senador na si Raffy habang nakatakda naman ding mag-file ng COC si Erwin sa mga susunod na araw. Of course, may sarili kami pag-iisip. Okay? Okay. May sarili kaming pag-iisip. Okay. Si Ben talaga, talagang idol ko to eh. Hindi, alam mo, sa 3 Tulfo, palagay ko, ito yung ano eh. Ito yung pinakamatino. Palagay ko ito yung pinakamatino. Kasi ito, boss mga bossing ito atin lang, huwag kayo maingay Alam ba nanonood? 1-4? O ito atin lang Alam nyo ba na ito si Ben Tulfo, inalok to ng mga Marcos? Alam mo ba yun? Inalok to ng mga Marcos na sumama sa kanila. Alam mo ba na tinanggihan niya yun? Palakpakan natin si Ben Tulfo. Michelle Mangarin, hello everyone, Baratero, Sir Boss Dadan, na late ako, buti na lang dumating ka. Hindi, pero alam mo to si Ben Tulfo, inalok to ng kampo ng mga kampon ng Satanas. Inalok to ng mga kampo ni Satanas. Hindi siya sumama. Sabi niya, kaya ko mag-isa. Tapos nakita mo naman, di ba? Walang yung kapatid nga niya dating Duterte yun bumaliktad na Mantakin mo ito.
Pucha, ano yan? Talagang binabati niya ng Duterte. Binabanatan din ito ang Duterte pagka meron siyang hindi gusto. Pero binabati niya pag gusto. So, parang banateros to ah. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan ah. Oh, so para sa akin, between Erwin Tulfo ito, ilalaglag ko yung Erwin Tulfo. Masusubukan ko to. Sa totoo lang, mas maraming natulungan to eh. Mas maraming natulungan to kaysa dun sa dalawang magkapatid. No, ito kasi, siya ang unang-una talaga, si Montulfo, sa kanya talaga yung bitag eh. Tapos siya na nagtuloy. Mas nauna tong nambibitag kaysa sa kanila. Yung dalawa na yun, puros, ano lang naman yun eh. Puros pa media lang naman yun. Ito talagang matapang. Ito ang unang-unang naging ano, na kumbaga, kung wala ito at saka yung kuya niya na si Montulfo, walang T3. Oh, so kung ako alam niyo hindi niyo maiiwasan ng pag-upo nito ni Ben Tulfo. Kasi nasa survey to, top 5 to. Huy, tumigil kayo. Kaya if you have to choose between the two, ilaglag nyo na yung isa. Ito na lang ipasok nyo. Mas matinuto kaysa dun sa isa. Yung isa, traitor talaga yun. Oo, alam mo ba na hindi nila kabati ito? Yung dalawang kapatid niya, hindi nila kabati ito. Kasi iba takbo ng isip nito. Oo, hindi magkakaayos yung mga yan. Okay, ito mas okay ako dito. Siguro ito mas iboboto ko to kaysa kay Erwin Tulfo. Yung Erwin Tulfo, pucha, manggagamit yun eh. Oh, di ba? Oh, manggagamit yun. Kaya ano yun natin? Oh, kahit na ano pang no to Tulfo ninyo. Oh, you cannot change the inevitable. Might as well influence it. Oh, sige, diretso. Now, independently, yes, I have my own mind. Rocky's the man and Erwin is not the man. The greater good is for the people. So it's not beholden to the party. Ilan pa sa mga nais maging senador, sina Relly Jose Jr. at Ganyan, sumolo ka. Oo, parang wala kang utang na loob. Kaya siya magsosolo because ayaw niya ng utang na loob. Oo, kaya ako, Ben Tulfo, pag-aaralan ko yan. Hindi ko sinasabing iboboto ko na sa ngayon ha, pero between the two Tulfos, I'll go for Ben Tulfo. Ben Tulfo ako all day versus the brother Erwin Tulfo. Wala yun. Magaling lang chumit-chibureche yun. Pero ito si Ben, matagal na nang bibitag to. Richard Nicolas sa ilalim ng kilusang bagong lipunan na sumusuporta kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Present din para mag-file ng COC ang labor leader na si Sani Matula. Naghain naman ang kandidatura si dating Senator Leila de Lima para maging miyembro ng Kamara. Oy, si Leila, congressman. Tangina oh. Ito yung mga hindi pa nakakaahon sa inidoro tong mga to. Ito si Bagilat, putay na yan. Si Bagilat, putya, nilaglag pa ng nilaglag pa ng Ipugaw. Ito ito shotato ni Oo, shotato ni Ontiveros eh. Hindi, love teaman sila noon. Oo, si Ontiveros at saka ito si pangalan nito, si Babalu. Oo. Yan pangalan nito, tong kupal na to. Oh. Oh, ayan, nagsenador din niya. Ito si De Lima, putya, Congress na lang. Oh, kasi alam na nila na sa nationals, putya, hindi sila makakabola eh. Oh, kaya ayan. But anyways, Leila de Lima, ito si, ano pangalan nito? Ay, kilala to ni ni Jay Gulatigo. Sino to? Nasa kaliwa? Ay, nasa kanan? Si Mr. Bisugo? Tanyada, yan. Oh, si Tanyada dating yan. Dating love team yan sila ni Ontiveros no. Puta ina, ganda sana kung nagkaanak kayo. Oo, gawin yung rebelde. Oh, ayan, sige. Ang first nominee ng bagong lunsad na mamamayang Liberal Party list. Iba naman, and also my pragmatic side tells me na medyo mahihirapan sa Senado. It's a tight race, punong-puno, masikip. It will make me and us
the ML. Buti alam mo. Buti alam mo. Oh, just grateful for the Banateros for supporting Tatay Digong. Of course, there's it's always the Dutertes. Oh, until the last Duterte. Oh, we will support. May issue sa US citizenship si Erwin Tulfo. Ewan ko, bakit nandiyan yan? Closer to the marginalized sectors para ipaglaban yung mga kanilang mga hinaing. Hirit pa ni De Lima, pananagutin niya rin ang mga umaabuso sa sistema ng hustisya sa bansa. Matatandaang nakulong ang dating senadora ng halos 7 taon bago napawalang sala sa mga kasong may kinalaman umano sa iligal na droga. Sasabak rin muli sa eleksyon ang Kabataan Party List na tututok sa legalidad at libreng edukasyon. Tututok sa pagre-recruit? Anong gagawin ng mga putragis na ito? Ano nang nangyari sa hearing sa Senado tungkol dito kay Raul Manuel na recruiter daw to ng mga estudyante? Ano nang nangyari? Ba't hindi ba makukulong to? Ba to? Hindi na to congressman, ha? Hindi na to congressman. Putang ina, trabahuhin nyo na to, ha? Pagtapos ng termino nito, ba to? Putang ina, ipakulong nyo to, ha? Hindi pwedeng hindi. Putya. Ang daming mga namatay na mga kabataan dahil sa mga pangre-recruit ng mga makakaliwa. Hindi ko na sinasabing siya, pero ayon sa Senado, parang lumalabas itong yung mascot ni Kuya Arn. Magaling daw mag-recruit to. Yan daming mga nagbibigay ng patunay, mga patotoo ng mga dati nilang mga kasamahan kung paano nang re-recruit tong hayop na to. Kaya pag itong Kabataan Party List na to, putang ina, binoto nyo, yari kayo. Oo, yari kayo dyan. Bukod dyan, pagtutuunan din nila ng pansin. Ayan, yung mga nakangiti na yan, putya, ilan na ni-recruit ng mga yan. Tandaan ninyo, putya. Malaberdugong ngiti. Wow, ganda. Questionabling pondo ng pamahalaan. Ano na ang reason kung bakit 100 plus million funds ang ginamit in just 11 days? Tangina mo, tanga. Hindi nga namin pinakialaman kung bakit kulot yung buhok mo Putang ina nyo, ang pakialaman nyo mga putang ina nyo, yung 1.4 billion na flood control project na putang ina nyo, binabaha pa rin tayo kada may ulan, gaga. Utang ina nyo, si Inday Sara lang ba ang politiko? Mga tarantado. Hanapin nyo yung MOOE niyang dating nakaupo sa party list nyo na si Manuel. O ipaliwanag nyo hanggang sa pisong kahuli-hulihan kung saan dinala yung pera ng gobyerno ng hindi lang liquidation by certification. Tarantada. Utangin na mo. Iniisip mo yung 100 plus million in 11 days, gunggong ka, 1.4 billion per day nga yun sa flood control project putangin na nyo, dapat yan ang ini-speech mo. Ang inang tong kulot-salot na to. Thus, patuloy na evasion of accountability, this betrayal of public trust, clear po yung gusto ng kabataan. Gusto siyang matanggal sa kanyang posisyon. Tangina nyo, ditanggalin nyo. Ito wag nyo na yung buboto to Parangawan nyo na, Kabataan Party List, putya yan, parangawan nyo na. Naina, walang magagawa mabuti sa bayan itong mga hayop na ito. Ang inakala mo may alam? Gago, baka hindi mo nga malaban ng sarili mo yung panty mo? Makasilip kayo kay Inday, mga ulul. Putang ina nyo, may pondo kayo. Galing sa mga addictus.